Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Soto at Chisa kabado na. Nako, hala ang daming sinabit sa kaso. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. Nako, ito basahin ko po para sa inyo mga kababayan. Patungkol po ito sa sinasabi nilang panghuhuli ng mga drugs sa Pilipinas. Ito pong sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Dahil sa ang pinupuntriya namin kung saan pumapasok kaya yung kung makikita mo or makita mo yung nahuli namin na shabu, napakalaking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. So, malaki talaga ang nahuhuli namin kasi hinahabol namin yung malalaking shipment. Pinuntahan namin yung malalaking warehouse. Teka lang. Totoo ba itong mga kababayan? Yung napakalaking, yung tunito-lina lang sinasabi ni President Bongbong Marcos ba? Yung i-deliver doon sa checkpoint? Yun ba yun? Eto na lang mga karibin natin, mag-isip-isip tayo kung bakit napakarami ngayon. Bakit? Dahil hindi po sila natatakot, yan ang totoo. No? Kaya marami kayong nahuhuli ngayon dahil hindi po sila natatakot. No? Nung nakaraang araw nga mga kababayan, nagulat ako, 16 years old, mayroon pong dalang worth 1 million something plus na illegal droga. Di ba? Ibig sabihin, marami nga kayong nahuhuli but it doesn't mean na effective yung ginagawa ninyo, di ba? Kasi kung nung nakaraang yung sinasabi mong nakaraang panahon, no? Mga takot po yung kabataan na gumawa ng kalokohan. Di ba? Pero ngayon ang pabata ang gumagawa ng kalokohan. Ibig sabihin lang po nito, the government is not effective, no? Para puksain po ang mga ganitong klaseng illegal na ginagawa sa ating bansa. Bakit? Pabata po ang nai-involve. Instead na pakunti yung nai-involve, pabata at padami po sila. Yan ang totoo. Diba? Kaya wag po tayong magpapabudol mga kababayan dito po. Sa sinasabi na ito, na malalaki. Siyempre malalaki kasi wala nang takot sila. Malalaki because maybe yung iba sabi nga doon, no, yung nahuli sa checkpoint parang scripted lang, 'di ba? Yung ginawa nila. Well, kayo na lang po ang humusga mga kababayan, nasa inyo po 'yan. Wala po akong sinasabing maniwala kayo sa akin. Dahil unang-una wala naman tayong ebidensya, nagre-rely lang po tayo doon sa mga balitang lumalabas sa mga mainstream media, no? Pero kung iisipin mo mabuti, bakit sila dumadami? Bakit lumalaki yung nakukumpis kang mga ganito? Dahil lantaran, walang takot, silang lumalabag sa batas. Yan po ang totoo mga kababayan, di ba? O ano pong inyong opinion dyan mga karibyo natin, i-comment nyo na lang po. At eto po yung sinasabi kong, sa thumbnail natin, yung sinasabi kong, hala, ang daming sinabit sa kaso. Dahil nga po mga kababayan, itong si Ortega, sabi po dito sa Politico, 1 hour ago mga kababayan, ngayong araw na ito, May 29. Sabi po dito, several individuals with surnames similar to those of senators and congressmen receive part of confidential funds of Vice President Sara Duterte based on documents her office submitted to the commission audit. So what now?
Di ba? Confidential pa rin. Confidential fund pa rin, mga kababayan. Anong sabi ng COA? Ortega, di ba? Sabi po ni Ortega, Budol Gang in OBP, Revillas, Estrada, Escudero, Hontiveros receive Sara Duterte confidential funds. Aba, teka lang. Ha? Kaya nga, ano ang sabi ng COA? COA ka ba? Para ikaw ang maghatol sa mga ginamit na pangalang iyan? Ikaw yung COA nga, walang nasabi because it is confidential. Diba? Hay nako, itong si Ortega talaga hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago. Pagdating sa confidential, hirap pa rin makaintindi, mga kababayan. Anyway, ito yun, oh. Mga pangalang tunog senador, kongresista kasama umano sa mga tumanggap ng OBP confidential funds. Sabi po dito sa mga comment, mga kababayan, no? Papansin na naman itong si Ortega, no? Bakit hindi mo dalhin yan doon sa magiging hearing, no, ng Senado, no? Total impeachment naman yan, oh. Yang ginagawa ninyo. O dalhin mo yan doon kung paniwalaan ka ba nila, di ba? Baka kasi mamaya, no, ikaw ay daldal lang ng daldal pero wala ka namang ebidensya, di ba? Sabi nga ni Senator Ping Lacson, it is supposed to be, no, accompanied with solid evidence. Hindi po puro daldal lang Ortega. Diba? Dalhin mo yung ebidensya mo doon sa mataas na kapulungan ng Kongreso and defend. No? Kung kaya mong depensahan yan, para hindi naman nagmumukhang baka lecturean ka pa ni Senator Rodante Marcoleta kung ano ang kahulugan ng confidential. Di ba? Baka bigyan ka pa ng subject or di ba? Bigyan ka ng 3 units para maintindihan mo lang yung confidential fund na yan. Di ba? Ni Ping Lacson. Grabe naman itong si Ortega. Anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, President Bongbong Marcos Jr., sabi po dito, one survey not enough to prove trustworthiness. Ayon po kay Marcos, mga kababayan. A public official trustworthiness could not be measured by the result of just one survey alone. President Ferdinand R. Marcos Jr. said, Maraming ibang survey, there are different surveys, let us not be base it on one. Sabi po, wag tayong magbase sa isa lang, sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Nako po. Maging ganun pa man, kailangan pong paniwalaan yung survey. I mean, kahit ganun lang po, isang survey lang yan, kung ma-justify naman ng reality, di ba? If the reality connects to the survey, you know what I mean, mga kababayan. Kung ang survey iyan nagre-reflect dito sa nangyayari, di ba? For example, mag-survey sila tapos yung kalye survey talagang oo nga, wala na nagtitiwala. Hindi, di ba? Mas malala pa ito sa isang survey. Tanungin mo yung mga Pilipino, di ba? Anyway, kung yan po ang paniniwala ni President Bongbong Marcos Jr., good luck, no? Sige Ito isang survey ngayon. Sa susunod baka mag-survey sila at ganun pa rin, babalikan po natin ito. Itong sinasabi niyang hindi siya maniniwala kapag isa pa lang na survey. Paano pag dumami itong survey na ito? Magre-resign ka po ba? Iiwan mo ba ang iyong posisyon kung dumami na ganito rin pa rin or habang tumatagal ay ganito pa rin ang lumalabas sa mga survey? Diba? Basta wag niyo lang bayaran. Ano pong inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pong pinakabagong attack dog ng Kamara, si Atty. Francis Abante named House spokesperson. Nako. Anak po ito ni
Representative Benny Abante, mga kaubayan. So ito po ang magiging attack dog no ng House of Representatives. Okay? At sa Malacanang naman po ay ganun pa rin po, si Yusek Castro pa rin po ang kanilang magiging attack dog. Yan, mga kaubayan. Gusto ko lang ipakilala sa inyo, baka kasi isang araw makita po nyo sa mga news na nagsasalita na ito na against sa mga Duterte. Well, anyway, ngayon pa lang sasabihin na po natin that this woman is attack dog. Sabi nga doon sa post ni Mr. Rel Toker, isa lang pala ang requirements or criteria for you to become a spokesperson ng administrasyong ito. Ayun po ay galit ka sa mga Duterte. Di ba? Anyway, ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin itong sinasabi ni General Marbel. There is no turning back. Pagka nagkamali ang pulis, you're out. Wala na. You have no place in the PNP. Hindi ka namin ipatatapon sa Mindanao. We will place you in a holding. Talaga ba? Bakit si General Torre, lumabag din naman yan sa batas nung inaresto si former President Duterte? Bakit hindi mo hinold? Diba? Bakit nandyan pa rin at patuloy na nagsiservisyo kahit lumabag sa batas? Paki-explain nga po, General Marbel, no? At saka doon po sa illegal detain, no, na ni General Torre sa isang businesswoman. Diba ito ay isang paglabag sa batas? Why is it General Torres is still in position? Diba? Pero dito sinasabi mo, hindi ka namin parang sinasabi dito, hindi kami manghihinayang sa'yo. Diba? Hindi ka namin ipapatapon sa Mindanao. So ano po inyong masasabi dito, mga kabayan? Mukhang may something din dito sa sinasabi ni General Marbel, no? Mayroon hindi po na-justify na mga eksena or instances dito po sa kanyang sinasabi. Okay? Ito pa mga kabayan, last po natin pag-uusapan to bago natin i-play ang video. Ito po. Mula po sa Politico 3 hours ago, Senator Amy Marcos joins the fight to bring former President Rodrigo Duterte back to the Philippines following meeting with his lawyer Nicholas Kaufman in the Netherlands. Ayan, mga kaubayan. Sana magpatuloy po ito Senator Amy Marcos, sana maiuwi ninyo si former President Duterte sa lalong madaling panahon. Kasi sa tingin ko po, mga karibin natin, kaya po nanalo si Senator Amy Marcos because of what he did in the Senate. Yung kanilang ginawang hearing patungkol po kay former President Duterte. Di ba? Kumbaga, may kaunting utang na loob itong si Senator Amy Marcos kay former President Duterte. Ano pong inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Kapapasok lang, hala, totoo nga, kumanta na si Soto at Cheese, napaamin sa Duterte team. Ito, mga kaubayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN News tungkol ito sa labanan ng Senate President sa 28th Congress. Malakas na naglalaban is Escudero and Soto. Kanya-kanyang galawan ngayon, humihingi ng suporta at ang isang hinihingi ng suporta yung Duterte Black. 5 sila. Okay. So ito yung post. Hindi pa napagdesisyonan ng 5 senador ng Duterte Black kung sino ang susuportahan na maging Senate President sa 20th Congress ayon kay Senator Christopher Lawrence Go. Okay, so basahin natin yung article mismo ng ABS-CBN. Yan o. Both Escudero Soto seeking Duterte Black support for Senate presidency. Go. Okay. Ito ang sabi ni Senator Go. From our group, yes, nilalapitan kami. Go said on Wednesday when asked if Escudero and Soto have sought their help. Talagang
Ganyan talaga, gapangan eh. Siyempre, it's an honor kung ikaw maging Senate President. So, Tito Soto, naging Senate President na, matagal-tagal din ito. At to me, maganda yung performance niya as Senate President. Sa totoo lang, ganahan ko. Kay Senator Escudero, ito, maka 1 year na, nung tinanggal nila si Senator Subiri dahil sa People's Initiative, Charter Change, nga hindi niya maipasa-pasa, yun, Escudero kagad. To be honest, my opinion, hindi ko kursonada ang galawan ni Senator Escudero. Lalo na yung pinalaya niya yung si Ambassador Lacanilaw. Tapos later on, kinulong 2 araw lang. Nawalan na ako ng gana sa kanya. Okay, so ito ang sabi ni Senator Go. Marami pa pong ibang nakikipag-usap din po sa amin. But we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, uunahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino at independent Senate po ito. Yun ang maganda. Hindi yung parang rubber stamp. Ang maganda ako, ganahan ko kay Senator Juan Miguel Zubiri. Bakit? Hindi siya nagpadala. Gusto ng powers that be na ipasa yung yung charter change. Kaya lang, he stood his ground. Yan ang independent Senate. So, magandang criteria yan, yung hindi nadidiktahan ng Senate President. So, Escudero, alam na natin, pro-administration. Soto, alanganin ako dahil alyansa siya, nanalo ng alyansa eh. So yan mga kababayan, kung wala rin naman tayong pagpipilian sa dalawang ito, bakit hindi na lang po natin i-suggest si Senator Rodante Marcoleta to be the next Senate President of the 20th Congress, di ba? Napakagaling po ng taong yan. Napakatalino, may prinsipyo. Ha? At malamang sa malamang mga kababayan, maging patas sa kung anumang paghahatol. Hindi lang po sa impeachment, mga karibin natin, but also from the other coming situations or instances na pwedeng pagdesisyonan ng isang Senate President. Di ba? May prinsipyo hindi nabibili. Senator or Senate President Rodante Marcoleta. Yan mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga ka-review at mga kababayan ang inyong opinion at reaksyon. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawalaan bayan ko, kasama na tao.